Magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Umaga na po. Today is June 6, 2026. Time check po tayo. 5:16 in the morning. Magandang umaga po sa lahat ng mga kaibigan ko, sa lahat ng panig ng bansa at sa iba't ibang panig ng mundo. Nakatulog ako ng maaga kagabi at nagising rin naman po ako ng maaga ngayon. Pagkatapos ko lang maligo, taken my shower already. Ah, and katulad ng dati, ako po ay magbabahagi sa inyo ng ating pag-aaral para sa Ebanghelyo para sa araw na ito, June 6, 2026. Ang ating pong pag-aaralang Ebanghelyo ngayon ay ang Ebanghelyo nga ngayon na ginagamit sa ating mga Katolikong simbahan. Muli po ako po ay nagsasalita bilang isang Kristiyanong Katoliko. Sa mga kaibigan ko po namang hindi Katoliko, ngunit Kristiyano pa rin at nakikiisa sa ating pag-aaral. Maraming salamat po sa inyo. Tulad ng dati, bago po tayo pumalaot sa ating pag-aaral, inaanyayahan ko po kayo na ako'y samahan para sa ating pambungad na panalangin. Sabay-sabay po tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Come, O Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and kindle in us the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, who by the light of the Holy Spirit did instruct the hearts of your faithful, grant that by the same Holy Spirit we may be truly wise and ever rejoice in His consolations through Christ our Lord. Amen. Remember, O most gracious Virgin Mary, that never was it known that anyone who pled to your protection, implored your help, or sought your intercession was left unaided. Inspired by this confidence, we fly to you, O Virgin of Virgins, Mother of God. To you we come, before you we stand, sinful and sorrowful. O Mother of the Word incarnate, despise not our petitions, but in your mercy hear and answer us. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Immaculate Heart of Mary, pray for us. Saint Peter and Saint Paul, pray for us. God's legions of angels, pray for us. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Muli po, magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga mga kapatid, magandang umaga mga kaibigan. Tuloy na po tayo sa ating pag-aaral at sa aking sharing para sa Ebanghelyo sa kasalukuyang araw. Share screen na po ako sa inyo para ipakita ang Ebanghelyo para sa araw na ito. Wait lang po. Wait lang po. Okay. Ito po ang ating Ebanghelyo para sa araw na ito. Magiging Ebanghelyo na magiging tema sa mga homily, sa mga sermon ng ating mga pari sa ating simbahang Katoliko. Ito po ay hinango mula sa aklat ni San Marcos, Kabanata 12, mga talata 38 hanggang 44. Okay po. Simula na po tayo. A proclamation of the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Saint Mark. Glory to you, O Lord.
In the course of his teaching, Jesus said, "Beware of the scribes who like to go around in long robes and accept greetings in the marketplaces, seats of honor in synagogues, and places of honor at banquets. They devour the houses of widows and, as a pretext, recite lengthy prayers. They will receive a very severe condemnation." He sat down opposite the treasury and observed how the crowd put money into the treasury. Many rich people put in large sums. A poor widow also came and put in 2 small coins worth a few cents. Calling his disciples to himself, he said to them, "Amen, I say to you, this poor widow put in more than all the other contributors to the treasury, for they have all contributed from their surplus wealth, but she, from her poverty, has contributed all she had, her whole livelihood." The Gospel of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Okay, tuloy na po tayo sa ating pagbabahagi. Iyan ay ebanghelyo kung saan tinutuligsa ni Jesus ang mga skriba tungkol sa kanilang pagiging pagkakaroon ng kapunuan sa sarili. Okay, kapunuan sa sarili. Sa saling Ingles, yan ay conceit. Okay, ang saling Ingles, yan ay conceit. Sinasabi rin ng ebanghelyo natin sa ngayon, ang pagtukoy ni Jesus sa isang balo na nagbigay ng contribution, okay, ng contribution sa treasury ng templo. Okay, sa treasury ng templo. Stop share na po ako. Okay. Conceited or being conceited or having the conceit is a word synonymous to being, yun nga, too full of oneself, similar to being egoistical or excessively self-centered or self-absorbed. In the first part of the gospel for today, this is what Jesus our Lord perceived about the scribes during that time. Similar to what the Pharisees are doing also. They are too full of themselves, conceited, proud, mayayabang, mga mapagmalaki, mga nagmamalakit, mapagmalaki. There are many moments in our lives when we examine our own lives that we acted the same. We are guilty of the same. We make ourselves bigger than what we really are. And we ask to be recognized sometimes, and not simply recognized, we ask to be recognized forcefully. Yung sa ayaw mo at sa gusto, yan, bigyan mo ako ng galang, bigyan mo ako ng pagpapahalaga, ganon. And so we ask to be recognized forcefully, hindi galing sa kusang loob na ibinibigay. Okay? Kundi we ask for it. We ask for it. We demand for it. Sometimes we say, "I for myself." Okay? Hindi naman karaniwan. Sabihin ko, "I'm a teacher. I'm a professional teacher. Therefore, respect me and honor me."
because I deserved it. Okay, pwedeng ganon. Pwedeng ganon. I'm a teacher. I'm a professional. Therefore, respect me and honor me, for I deserved it. Okay. There is a conceit in that particular statement. The same thing also happens among church leaders. Kahit ang mga namumuno sa simbahan, hindi rin ligtas sa ganyang temptations. I'm a pastor. I'm a priest. I am worthy of your respect. Yes, that can be true or should be respected. Yet, let this honor dapat or let this respect dapat be freely given and not simply be demanded or asked. Honor and respect will come without being asked if the people perceive that you are truly worthy of that honor, worthy of that respect. You don't need to ask for it. You don't need to demand for it. Be always reminded of the virtue of humility. It's humility versus conceit. The exact and precise model of this humility is our Lord Jesus Himself. Let us not forget that. Let us always be reminded of that. In Philippians chapter 2, verse 6 to 11, it is clearly mentioned, though He was God, though He was God, pertaining to Jesus, though He was God, emphasizes that our Lord Himself, while being fully divine, chose humility and emptied himself rather than clinging to his equality with God, though he was God. Philippians 2:6-11 describes this humility and obedience of our Lord Jesus Christ to the Father. The phrase, though he was God, highlights that Jesus possessed the full nature and glory of God from the beginning, sharing equality with the Father, yet Jesus did not exploit or cling to this divine status. Philippians chapter 2, verse 6. Instead, Jesus again emptied himself, taking on the form of a servant. In other translation, taking on the form of a slave and becoming human, demonstrating ultimate humility and obedience, even to the point of dying on the cross. Philippians chapter 2, again, verse 7 to 8. That is Jesus Himself, si Jesus yon, nagpakita ng kapakumbabaan, kapakumbabaan at pagsunod. Even our Mother Mary exercise the same virtue of humility and obedience. I am the handmaid of the Lord. Be it done to me according to thy word. According to what God wills me to be, according to what God wills me to do. Verse 38, in his teachings, Jesus said, beware of the scribes who like to walk about in long robes, to be greeted respectfully in the market squares, to take the front seats in the synagogues and the place of honor at banquets. A warning. That is a warning. A stern warning. A stern warning. Beware. Beware. A stern warning coming from our Lord.
Jesus Himself, and to all of us, not only to those who serve and lead the church, to all of us sa buong simbahan. Yan ay ibinababala ng Panginoong Hesus sa atin. Namumuhi, namumuhi ang Diyos sa mga kayabangan. God abhors conceit, the pride of one's heart, the pride of one's heart. Let it be known to us, to every Christian, everywhere and always, or at all times, let it be known. God abhors conceit, the pride of one's heart. When I became a teacher and took my professional oath as a teacher, I took that oath, the professional teacher's oath, very much to heart. Sineryoso ko yon. Actually, I have already taken many oaths other than my teacher's oath. I have also taken an oath in my field of study during my nursing life as a student nurse. That is my Nightingale Pledge. Ang mga nurses bilang opisyal na pumapasok sa kanilang tungkulin bilang nurse, ginagawa nila yung Nightingale Pledge. The Nightingale Pledge I have indeed also taken. Again, an oath in my profession and vocation as a teacher. I took that oath very much to heart. May mga panahong parang nakalimutan ko siya, pero may mga panahong nagdadala sa akin para maalala ko siya. Okay? May mga panahong nakalimutan ko siya at may mga panahon din namang nagdala sa akin upang muli ko siyang maalala. Katulad ngayon. Okay, katulad ngayon. Sometimes, itong mga naipangako ko na nga, pinangako ko na nga, sometimes, iniisip-isip ko na dapat ko talagang seryosohin. Tayo din naman, we also took an oath to be a Christian. Di po ba? We took also the oath to be truly Christian, and that is during our baptism, the Christian baptismal vow. It's so many, masyado na siyang marami na kung minsan parang na-overwhelm na ako. Wait lang po. Masyado nang maraming pinanumpaan. Masyadong marami na akong pinanumpaan. Na kung minsan na-overwhelm na ako. Na isipin, alalahanin at gawin. What should I do with these oaths? Ano bang mga dapat kong gawin sa mga pinanumpaan kong ito? At paano ko siya dapat gawin? I only pray, Lord, tulungan mo po ako. Lord, please help me about so that I can really do my oaths. Yung mga binitiwan kong pangako, magawa ko na nga talaga. Sana siya. At kung Panginoon, magkukulang ako, if I fall short, I ask for your forgiveness already. And I believe that I am already forgiven even before even before I did something against any of what my oath tells me to do. Naniniwala ako kahit di ka pa humihingi ng tawad sa iyong mga pagkukulang sa Diyos, sa iyong mga kasalanan sa Diyos, pinatawad ka na kaagad ng Diyos. Pinatawad na kaagad ako ng Diyos kahit hindi ko pa nagagawa yung pagkukulang na yon. Ganun ko tinitignan ng Diyos bilang mabutit maawaing Diyos.
My friends, oath, oath are, or oaths are something that we do not simply say or we do not simply state. It will be, kung siseryosohin natin, it will be our own way of life. Yan ang magiging buhay natin. Yang mga pinanumpaan natin yan. It's a lifelong, it's a lifelong duty. It's a lifelong obligation. Habang buhay mo na yang tungkulin, habang buhay mo na yang obligasyon para gawin, habang buhay na nating obligasyon, habang buhay na nating tungkulin. Sa panunumpa ko bilang guro, may nakalagay din doon, without purpose of evasion, nang walang anumang layunin na siya ay iyong takasan o hindi gawin, without purpose or intentions of any evasion. Walang anumang intention na takasan, tungkulin na walang anumang intensyon na takasan. The gospel for today also speaks of a widow who contributed all she had. As Jesus said in the last part, we may not be rich materially, or we may be rich materially, but that is not the issue. Hindi issue kung ikaw ay mayaman o hindi mayaman. Hindi issue kung mayaman o mahirap ka. Okay. But the main point of it is out of your status, out of your katayuan, out of your status, out of your katayuan, out of your state, hindi ka man mayaman o mayaman ka man, the point is yung iyong willingness na magbigay. The point is, how are you going to respond? Kasi hinihingan tayo ng ating mai-contribute. We may not be rich materially, or we may be rich materially, but that is not the issue really. But the issue is, magkaroon ka ng katugunan, magkaroon tayo ng pagtugon sa kung ano man ang hinihingi sa atin. Yan man ay gawin natin ang mga dapat nating gawin bilang bahagi ng ating tungkulin. There will always be something about what we have that we can contribute para sa simbahan, para sa Diyos, at para sa mga taong ating pinaglilingkuran. There will always be something. There will always be something. Hindi empty. There will always be something hindi empty. Meron at meron tayong maibabahagi para sa Diyos, para sa simbahan, para sa mga taong ating pinaglilingkuran. Minsan, sabi ng kapatid ko, pinakamatanda sa aming magkakapatid, at lalaki din siya. Dalawa lang kaming lalaki na magkapatid sa pamilya. Dalawa lang kaming magkapatid. Sabi niya minsan, pagkatapos ng aming pagsisimba, bata pa ako noon, sabi niya, tignan mo sila, Ronnie, oh. Okay. Tinuturo niya yung mga taong kalalabas din sa simbahan at pumapasok sa magaganda nilang sasakyan. Sabi niya, tignan mo sila, Ronnie, oh. Mayayaman na sila. Mayayaman na sila. Hindi na nila kailangan ng tulong tungkol sa pera.
Pero alam mo, Ronnie, kung minsan sa kanila may kulang at yun ang ibibigay natin sa kanila, sabi ng kuya ko, sabi ng nakakatanda kong kapatid. Tignan mo, Ronnie, mayayaman na sila. Di na nila kailangan ng tulong tungkol sa pera. Pero kung minsan may kulang sa kanila, at yun ang ibibigay natin sa kanila, sabi ng kuya ko, pinakamatanda, pinakamatanda siya sa aming magkakapatid. Dalawa lang kaming lalaki, anim kaming buhay na magkakapatid. Ang kuya ko, teacher din siya, retiradong teacher. At ngayon, ini-enjoy niya na lang ang kanyang retirement kasama ang kanyang pamilya. Yun nga, sinabi niya yon nung paglabas namin sa simbahan. Bata pa ako noon, pero hindi ko nakalimutan. Lagi kong naaalala kapag sa misa dumadating yung portion na pinaiikot na yung bag para magbigay ng love offering. Anong bagay ang maibibigay ko in terms of hindi lang naman sa punto ng pera. Okay, hindi lang naman sa punto ng pera. Nanumpa ako sa Diyos na magbibigay ako, na magko-contribute ako sa society, sa community bilang guro. Nanumpa ako sa Diyos. Nanumpa ako sa bayan, nanumpa ako sa Diyos. Magbibigay ako, pero malinaw, hindi lamang sa punto ng usapin ng pera. Wala akong masyadong pera. Wala po akong masyadong pera. My friends, mga kaibigan, mga kapatid. Wala akong masyadong pera. Madalas kinakapos pa nga kami ng pamilya ko. Pero hindi ibig sabihin nun, wala na akong gagawing contribution para sa ating lipunan, para sa ating simbahan, para sa Diyos, para sa mga taong pinaglilingkuran ko. Okay? Malinaw sa akin yon. Klaro sa akin yon. Hindi ibig sabihin wala na akong gagawing contribution na ang usapin hindi lang punto ng pera tungkol sa pagbibigay. Yan ay pinanumpaan ko sa Diyos at sa ating bayan. At tapusin ko po, bigyan natin ng dangal ang ating mga pinanumpaan. Marami sa atin kasi ang panunumpa bagay na parang sinabi lang o bagay na sinasabi lang pero hindi naman isinasa puso. Doon papasok ang problema. Doon papasok ang problema. Marami tayong pinanunumpaan. Pinanunumpaan natin ang ating mga trabaho, ang ating mga tungkulin. Pinanunumpaan natin ang ating mga kaibigan. Pinanunumpaan natin ang ating pamilya. Isang katutak ang mga pangako. Pero lagi nating dapat ding isipin na bawat pangakong binibitiwan natin, dapat ito ay ating isapuso. Hindi nalulugod ang Diyos sa mga taong ang mga panunumpa ay ay wala namang intensyon silang gawin. Yun. Hindi lang hindi nila isinapuso, hindi lang hindi nila isinaisip, wala din silang intensyong gawin. Hindi nalulugod ang Diyos sa mga taong katulad. At yan ay makikita nyo din po sa Biblia. Mababasa nyo rin po yan sa Biblia. Okay, sigurado po ako nakalagay din iyan sa scripture. Hindi nalulugod ang Diyos sa mga taong ang mga panunumpa
ay wala namang intensyon sila na gawin. Okay. Samantalang si Saint Benedict of Nursia, Saint Benedict emphasized that itong mga vows, itong mga panunumpa, they are paths to holiness. Itong mga panunumpa, daan din sila para sa kabanalan. Okay? Daan din sila para sa gantimpala ng buhay na walang hanggan. Itong mga panunumpa na ito, kung gagawin natin, they are vows, path to holiness. Kung susundin natin gawin. At hindi lang basta gawin. Gawin natin ito ng may kabutihan. Itinuturo ni Saint Benedict o itinuro ni Saint Benedict, if we wish to attain a dwelling place in God's kingdom, we shall not reach it unless we hasten there by our good deeds, and these good deeds are out of love, doing what we ought. May mga kuminsan inipit tayong sabihin, panumpaan natin, pero pag inisip natin, hindi naman tama. Mas mabuti pa na hindi mo tuparin ang mga naipanumpa mo. Mas mabuti pang hindi sila tuparin kung makikita mo silang hindi mabuti. Okay? Kung hindi mo mabuti, ang minsan sinabi mo, ang minsan pinanumpaan mo, kung makita mong hindi mabuti, hindi kasalanan na hindi mo sila tuparin. Mas mabuti pa sila baliin, mas mabuti pa silang hindi tuparin. Okay. Mas may kabanalan pang hindi mo sila tuparin. Once makita mo yung iyong pinanumpaan na iyan ay hindi mabuti. So, ano ibig ko sabihin? Tukuyin po natin ang mga minsan sinabi natin, ang mga minsan pinanumpaan natin. Tukuyin natin mabuti. Mabuti ba ito o hindi ito mabuti? Kung makita nating mabuti ito, then gawin natin. Panumpaan natin with all our might, with all our strength, with all our mind, with all our heart. Basta tama, basta mabuti, basta may kabanalan. Pero kung mali, nasabi mo, mas may kabanalan pa na hindi mo yun gawin. Mas may kabanalan pa na hindi mo gawin ang mga nasabi mo na masama. Okay? Huwag tayong magpakahangal na minsan may nasabi tayong hindi tama ay gagawin pa rin natin. Dahil sinabi natin, sasabihin natin, because meron akong word of honor, okay? Kahangalan yon. Because meron akong word of honor, kahit mali na yung nasabi mo, gagawin mo pa rin. Kahangalan yon. Huwag tayong magpakahangal sa mga bagay na maring minsan nasabi natin, pero hindi naman tamang gawin. Yun din po ang punto ko. Again, ang sabi ni Saint Benedict of Nursia, kung gusto nating maabot ang gantimpala ng langit, kung gusto natin itong makamit, mararating lang natin iyon kung tayo'y gagawin natin kung ano ang mabuti. Kung ano mga bagay na mula sa tunay na pag-ibig. Okay? Sa tunay na pag-ibig. Kilalanin natin ang ating mga panunumpa. Doing what we ought. Doing what we ought. That really matters. That really matters. Huwag sumpa ng sumpa. Huwag sumpa ng sumpa. Dahil pag masyadong marami nang naipanumpa,
kung minsan overwhelming na rin. Okay? Iba-iba tayo ng pagtanggap sa ating mga oath. Pero ako, minsan lang po akong mangako. Okay? Hindi ako basta-basta nangangako. Pero kapag ipinangako ko na yan, gagawin ko ang aking makakaya para gawin yan. Lalo't nakita ko na iyan ay mabuting gawin. Okay? So, meron akong dalawang oath. Tatlo actually. May teacher's oath, may Nightingale pledge, and may Christian vow. Ang panunumpa ko bilang isang Kristiyano. Ano yun? Itinatakwil mo ba si Satanas ang kanyang mga gawa? Yon, basic yon. Itinatakwil mo ba si Satanas ang kanyang mga panghihimo sa paggawa ng masama? Sasagot tayo, opo, itinatakwil namin. Kasama yon, kung ikaw ay Kristiyano, ako ay Kristiyano, tayo ay Kristiyano, kasama yon sa sumpa natin ang itakwil si Satanas at ang kanyang mga panghihimo sa paggawa ng masama. Okay? So, dyan na po natin tapusin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Muli, magandang umaga po sa inyong lahat. Ah, araw po ngayon ng Sabado, pagpalain tayo ng Panginoong Diyos. Patuloy po tayong magpanalanginan sa isa't isa. Magandang umaga po hanggang sa muli, Brother Aaron. Paalam po.